Mahalaga po na mapag-usapan po natin ang kapalaran ng sangkatauhan. Dahil makikita po natin sa mga talatang pupuntahan po natin ngayon, sabi po ni David dito sa awit, Kabanata 8, O Yahweh, ang Diyos ng Israel, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Di ba po, familiar po na binanggit din ng sumulat ng Hebreo? Talata 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Dito makita po natin na nagkakaisa ang mga katotohanan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasulat ni David at ng pagkakasulat ng may akda sa aklat ng Hebreo. Na sa paningin ng Diyos, mahalaga ang tao. Na kahit na kung ihahambing siya sa kalangitan, sa napakagandang bulubundukin, napakalawak na karagatan, mas mahalaga sa paningin ng Diyos ang tao. At binigyan niya sila ng karapatan o tungkulin para mamahala at manguna sa lahat ng kanyang mga nilikha. At sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang pagkakatawang tao, inabot tayo ng mga makasalanan upang iligtas sa kasalanan. Namatay siya sa krus. Siya ang naghirap. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan upang tayo ay mapawalang sala. Ito po yung katotohanan ng Diyos na nagsasabi na ipinapailalim niya sa ilalim ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay. Maging ang pinakakaaway ng ating Panginoong Yesus o ng Diyos, ang kamatayan. Nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo sa kasalanan at sa kamatayan nang siya ay muling mabuhay. Kaya kung pupuntahan po natin ang Efeso, Kabanata 1, talata 20 hanggang 22. Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Hindi lamang po yan, mga kapatid, sa Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 11. Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sinasabi rin po ng may akda ng Hebreo ang mga katotohanan ito, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Paano po yun? Ipinanganak siya bilang tao.
Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga po, yung buhay na walang hanggan, ito po yung katibayan na ang Diyos meron siyang kaparaanan para mapanumbalik ang nasirang kapalaran ng tao dahil sa kasalanan. At ito ay maisa sa katuparan niya, idinaan niya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang lahat ng tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas sa kamatayan o sa pagkamatay ni Jesus.